pumasok ako, naging punong barangay ako ng termino. Wala naman akong SK chairman. Kasi pinasok ko yung SK noon. So ang galaw ng SK, nandun kay chairman. No? So meron ka lang appoint na kagawad na makangalaga sa kabataan. So mas very much focus at the same time yung galaw ng kabataan medyo talagang nasusubaybayan kung ano talagang pangailangan. So ngayon, siyempre meron ng SK. So wala na ako. Although na bilang punong barangay to oversee, pero siyempre iba yung power nung SK tsaka ni punong barangay. Kaya bibigyan tayo ng pasang chairman. Okay na sasabihin, kids? Thank you, Chairman. Ready, go! Siyempre, isa na po yung merong talagang mas may karapatan, no, masigit, no, kasi bilang siya halal din ng taong bayan, ng mga kabataan. So sa kanya ng galaw, no? So sa akin, no, personal, parang duplication, no? Pwede namang gawin ng sangguniang barangay, no? Pero nandyan yung SK, no? Ngayon sabi nga, i-demolish na naman daw dahil maraming negatibo na according to the ILG, no? So sa akin, demolish o hindi, ako mas okay sa akin na punong barangay na lang, no? Para kahit papaano na isang galaw lang, no? Pero kung meron ka naman ng SK na yung puso, yung pagmamahal sa kabataan, nakikita niya talaga yung kanyang trabaho bilang sangguniang kabataan at nabibigay niya naman, for me, wala namang problema ron kasi nagagampanan niya naman, no? Pero siyempre, hindi naman lahat ng sangguniang kabataan na makikita natin gano'n. Even sa amin, no, hindi naman lahat ng galaw ng chairman ay pare-parehas ang galaw, no? Yung sa akin naman medyo okay naman yung flow ng aming SK, no, sa kahit na nag-aaral, ngayon nagtatrabaho, gumagampan naman sa kanyang tungkulin. Sir, regarding doon sa dahil ang kabataan ang napag-usapan natin, ang Tondo po kasi ang pinakamaraming nasasangkot ng mga kabataan although sa mga krimen na nangyayari. So dito sa iyong barangay, ano ang nagiging implementation kapag may nangyayaring ganun para sa mga kabataan na nasasangkot sa mga krimen na to? Sa akin, pasalamat sa Diyos na sa aking nasasakupan ay wala namang yung mga riot na yan, no? Walang involvement yung aking mga residente sa riot na ganyan, sa napapanood natin sa social media at yung mga kabataan na bumibira sa Arten, no? Medyo malayo naman tayo ron ng konti. Kaya salamat sa Diyos wala akong mga residenteng ganyan. Pero yung common na problema dito, yung talagang yung minsan may talagang makulit sa curfew, no? Pero sa amin naman, talagang tumutugon kami sa mga bata na yan na lumalabog sa curfew, talagang kinakapture namin. So inaano po namin, dinadala sa barangay, tapos pinapatawag yung magulang, pinapaliwanag sa magulang kung ano yung nagawa ng kanilang anak. So wala naman akong nakitang problemang kagaya nung napapanood po natin sa social media na mga riot na yan. So sa akin lang talagang ang kailangan lang naman dyan yung talagang yung personal vicinity ng tao na naka-duty. Dapat kung saan may gulo, dapat nandun yung tanod. Hindi yung barangay hall yung binabantayan. Kasi sa barangay hall, wala namang mawawala dyan, no? Kaya ang sa akin, pag may nag-chat sa akin, may nag-text na residente, sila may maingay pa rito, yun yung pinapopostehan ko. Yung area, no, na kasi sa ilang tanod mo, ilang kalye rin yung nasasakupan namin,
hindi naman lahat pwedeng mabantayan mo. Kaya minsan, pag-ikot yung tanod, ronda, alas 10, makikita mo, tiklop lahat. Pero paglagpas ng tanod, makikita mo, nagbabalikan. Ngayon, yung may mga concerned citizen na chairman, maingay pa rito, chairman, may mga tambay pa rito. So, yun yung pinapopostehan ko talaga. Para at least, pag may bantay, ilag po yung mga kabataan. So, at the same time, payo na rin sa mga magulang. Siyempre, nasa magulang po yan. Sana hindi sila natutulog ng kulang sila sa pamilya. No? Na alam mo, may anak kang ganun yung edad, ikaw patulog na, hindi mo lang masinop kung kumpleto, yun dapat nasa loob ng tahanan. So, yun yung pinaka-problema rito, no, sa Tondo. Parang yung even the parents, no, problema po ng mga bawat barangay. Kaya nga sinasabi, kung hindi makasuhan yung bata, kasuhan yung magulang. No? Ako yung pabor doon kasi ang may responsibilidad po ron, hindi po yung barangay. Ang unang-unang dapat kumalinga ron, yung magulang. No? So pag walang pakialam yung magulang, ayun po yung nangyayari. Kaya panawagan ko sa mga magulang na sana yung masinop nila ng maayos yung kanilang mga anak, na makatulog sila, na checkin muna kung kumpleto o hindi yung kasama nila po sa kanilang bahay. Sir, dito sa nasasakupan mo, dito sa iyong barangay, ilang kalye ang nasasakop ng barangay 172 ba? 117. 117. Ilang kalye ang nasasakop? Bali ang ano po namin ay sa mapping ay ano siya 3 hectares ang land area. So meron akong 6 na kalye. No, so meron akong Osmeña, San Sebastian, Mata, Mercalde, Lacson, tapos itong Panday Pira, yung kahabaan itong Panday Pira. Tapos may mga ano po yun, may mga ali, no, na mga tagusan sa iba't ibang barangay. So alam niyo naman po sa Tondo, konting ano lang, konting kanto lang, konting hakbang lang, ibang barangay. Ibang barangay na. So ang Maynila po yung pinakamaraming barangay, so we have 896 barangay, no, in Manila. Paano check yung mga nahuhuli yung mga bata na nakakarfew? Saan nyo dinadala? So, Sa... nung ano po dito, nung nagkaroon ng sa may sports complex, nung nag-open po yan, kung saan po pwedeng silang tumanggap, doon po namin dinadala. No? Ngayon, nawala na naman, no? Ngayon may evacuation center. So ngayon ang ano namin, so pinapatawag na lang yung magulang. Pero worst to worst, dinediretso namin sa RAC. Sa may Aroseros. Meron ba tayong representative dito sa barangay 117 ng DSWD para doon sa mga kabataan na kukuha ninyo? Meron pong may mga interest naman po dyan, pero ako po personal bilang po ng barangay, kung kaya naman pong gawin, hindi na ako namimerwisyo pa. No? Kung kailangan namin, even sa away, even sa gulo, hindi po kami palatawag sa station. No? Hanggat maaari kaya namin, kami mismo ang lumulutas. Ngayon, kung talagang kailangan namin ng backup, doon lang po kami tumatawag. Hindi yung, kasi minsan nangyayari, hindi mo muna ginagawa yung obligasyon mo bilang punong barangay, bilang kagawad, bilang tanod, bilang EXO. Nagko-call up rin ka muna. Ayun ang unang ginagawa. Kaya minsan, simpleng bagay lang, ayun yung minsan na ako po personal, hanggat kaya po namin, no, hindi kami nagko-call up rin kaagad. Pero alam po namin kung sino yung mga dapat na tumulong sa amin. So meron naman pong in charge sa MDSWD, pero kadalasan alas kami na nga rin yung even sa presinto, kami na nagpapamedical, kami na lahat. Pagdating doon, i-record na lang nila. No? So, ganun po yung minsan ginagawa namin. Kasi nga, ang pamantayan ko naman, isa yun sa trabaho namin. No? Kaya nga kami nilalang, no? Naglagay ng barangay, para may makatulong, lalo na sa peace and order, yung kapulisan. Hindi yung konting kibot, tawag ka sa kanila, sa kakulangan din ng kapulisan, no? Hindi naman bawat barangay, mariresponde ang kagad niyan.
ayun po yung igit namin inuunawa. No? Unless na talagang worst to worst, kailangan namin sila. Lalo na kung may mga deadly weapon na hindi naman kami basa-basa papasok dahil alam namin na batuta lang po dala namin. Kamusta naman po yung ating mga kagawad doon sa kanilang mga committee? Sa pito ko pong kagawad, okay naman yung kanya-kanya mga committee. Ating mga kasama ng naglilingkod sa aking mga agawad, Agawad Aldrin, Agawad Matito, Agawad Rowena, Agawad Ann, yung mga wala rito, so Agawad Neme, Agawad Adam, Agawad Jay, at siyempre ang ating SA Chairman, so yung ating mga tanod na narito, nakabahagi namin sa aming paglilingkod, ang ating mga isang sweeper, siyempre ang ating mga lupon pagkapamayapa, at walang iba kundi ang ating mga residente na laging nakaagapay po sa ating every Monday na nag-aaroon tayo ng ating flag ceremony. So, siyempre, minsan may mga kagawad na nagtatrabaho. So, we consider na yung araw na yon na pang pamilya muna nila, pang kabuhayan, pang sarili, no? Dahil may trabaho. So, inuunawa po namin yun. So, lagi ko in-emphasize sa mga kagawad. Hindi porket ikaw yung committee ng ganyan ay ikaw na. So, lagom tayo. No? So, hindi ka na nakasalalay sa isang committee, lalo na kung wala yung kasama mo. So, importante, pangalagaan natin kung ano yung bubunga nito, no, bilang tayo mga barangay official. So, kaya ang instruction ko sa kanila, lagom tayo. Hindi yung nagkakagulo. Wala yung chairman ng peace and order. Kahit hindi ka naka-duty. So, ikaw na nakakita. Ikaw dapat yung immediate respondent. No? Kasi ikaw yung kasama ka rin sa council ng Barangay 117. So, ano man yung mangyari, negative man yung ibunga, so lahat tayo. Hindi lang naman si chairman ng peace and order, hindi lang naman si kagawad ganito, hindi lang naman si chairman. So, gumawa tayo ng buti, gumawa tayo ng maayos, gumawa tayo ng masama, gumawa tayo hindi tama. So, barangay po yung affected. Kaya, ang emphasis po sa kanila, my instruction is lagom tayo. Pero according to committee, by committee, so, mas binibigyan nila ng alaga. Siyempre, yung committee nila. No? Lalo na ngayon, education o health. O ngayon, meron tayong vaccine dyan sa harapan. So, nakatutok dyan yung kagawad ng health natin. No? Pero kung wala yung kagawad na yan, may kalilian na gagampan doon sa trabaho ng walang kagawad. Kat ngayong nalalapit na yung tag-ulan, no? Opo. Nalalapit na ang tag-ulan, na alam naman natin na ang Tondo ang isa sa mga nabibigyan ng sistema ng mga sakit, no? Ano po ang nagiging tugon ng barangay, especially dito po sa mga kalusugan ng mga bata na ang edad 5 pababa? So, sa akin, ang ginawa po namin dyan, nakapag-declag na po ako. So, tapos na yung declagging ko. So, lahat ng area, lahat ng burnal, napalinis ko na. So, bilang paghahanda sa darating na tag-ulan. No, kasi kung di mo lilinisin yan, yung basurang tinapon ng kapitbahay, ibabalik din sa amin yan. Kaya una po, nagpa-declag na kami. No, nalinis na po yung mga drainage. No, tapos sa pangalawa, yung sa center, nakatuwang namin, yan, nagbabaksin na sila, no, para at least sa prevention. No? At the same time, yung mga gamot, no, meron tayong mga gamot dyan sa leptos, may mga stock tayong gamot dyan, mga ubo, sipon, lagnat, no? Tapos sa mga kabahagi ko naman naglilingkod sa barangay, binilan ko po sila ng bota, binilan ko sila ng kapote, no? Para at least may panangga kami sa ulan, no? Hindi maputol yung serbisyo namin, no? Kahit malakas ang ulan, lalo na kung sila ay naka-duty. So lahat po ng tanod ko, pinagbibigyan ko po ng bota at kapote. Siguro hindi naman kalakihan yung baha, no? Kung Sa lugar po namin, ito, blessing po kami, hindi naman kami totally. Yang lang kahabaan ng Panday Pira,
binaba po yan, kamunti ka nang pumasok dito sa loob ng aming tanggapan, pero kagagawa lang po niyan. No, maraming salamat sa tulong ng aming congressman, no, na nabigyan yung aking hiling na napagawa po yung kahabaan ng Panday Pira mula Lacson hanggang Osmeña. So kahit paano yung drainage ay inaayos. So far naman, lahat ng mga ari naman, mula po nung nanungkulan tayo, napagawa ko na po lahat yan. Kaya kung i-evaluate po natin yung ating lugar, maayos na po yung drainage ano yan, mga 100% na maayos na. Maliban na lang kung talagang sobrang bagsak po ng talaga ng ulan na hindi makaya ng manhole. No, kasi kung okay sa amin, no, sabi ko nga po sa inyo, yung barangay, dikit-dikit, okay yung amin. Yung kapitbahay ko. Hindi. Ayun naman yung problema dyan. No, kaya depende kung babagsak ng babagsak ng malakas. So far naman, yung mga nakaraang ulan, kahit malakas na, wala pa. Talagang totally zero. No? Wag lang siguro yung pagtagulan na dire-diretso po talaga yung yung ulan. Ayun naman po yung obserbahan pa namin. No, pero pag magkaganon man, ang talagang problema talaga niyan, yung kapitbahay namin sigurado. Dito sa Barangay 117 Kap, ilan bale ang constituent mo na active? Active na, why do you mean active po? Na botante. Okay, botante ko po ay nasa 3,000 plus. No? Dati 2,000 plus lang. Ngayon, siyempre nag-rehistro. Kahit wala pa akong kopya, ibibilang ko na yan. Kasi ano na yan, alam ko nagparehistro. No? Siguro nasa 3,000 plus na ang aking active voters. Kasama na yung nalilis ng mga COMELEC kasi may mga tinanggal na yung mga COMELEC eh. May mga letter nang binigay sa bawat barangay. Yung mga hindi nakakaboto na matagal na. Yun. So mga 3,000 plus. Uling katanungan ko lang Kap, ano ang nagiging partisipasyon ng barangay kapag nagkakaroon sa inyo ng dengue outbreak? Ako po, kahit walang dengue, meron po kami regular misting. Kasi marami po akong gamot dito. No? So, meron po akong instruction na madiin sa aking kagawad ng environment, Clean and Green, na weekly, magpaikot, mag-boost ng mga gamot dun sa mga drainage. No? Kaya kahit hindi po kami, yung barangay ay merong balita na marami may dengue, ginagawa na po namin yan for prevention. No? At the same time, kami tumutugon sa panawagan din ng ibang ahensya, lalo na nung kay Yorme nun, no, na sinabi niya alas 3, no, mag-clean up kayo, no, lahat ng mga tubig na pwedeng pagpugaran ng lamok, tanggalin, tapos patutugin niyo itong jiggle na to para aware yung mga kapitbahay. So tayo naman po ay tumutugon kung may mga panawagang ganun. Pero kung wala po, meron pa tayong inisyatibo na yun nga po, meron kaming sariling gamot na nilalagay namin sa drainage to prevent yung mga pagpupugaran po ng lamok. Si Kapitan Joel Gungun po ba pang ilang termino na sa ngayon? Ito po ay maraming nalulungkot sa inyong lingkod dahil ito po ang aking uling termino na paglilingkod sa barangay, no? So natutuwa naman ako kasi natapos natin yung termino, no? So isa lang yung ibig sabihin. So yung ginagawa mo ay kalugod-lugod sa nasasakupan mo, no? Kasi kung hindi, sa kabila ng laban, sa kabila ng lahat, bawat laban po natin, yung dami po ng sumusuporta dumodoble. Ayun naman yung ikinagagala ko. Kaya dahil sa bawat suporta ay dumodoble, doble rin po yung ginagawang sipag ng yung lingkod, balik
no, sa ating mga mamamayan, sa mga nagtiwala, sa ating mga nasasakupan, even sa hindi natin nasasakupan, basta abot natin, no, kaya pa natin, ina-extend natin yung tulong. Hindi lang po sa ating nasasakupan. So, ano lang, bilang pagpaparamdam na ito yung binigay niyang tiwala, so babalik ko sa inyo dahil ako'y hindi karapat-dapat, pero dahil sa inyo, pinagkatiwalaan niyo, so magbigay natin yung para sa kanila. So kaya 100%, marami tayong mga programa, mula po lang naupo tayo, marami tayong mga libreng serbisyo na pinagkakaloob sa kanila, no, sa maliit na bagay, pero malaking tulong. Lalo-lalo na yung Xerox, imagine mo, libreng Xerox. So simpleng-simple, libreng Xerox, pero malaking bagay po sa kanila yan. Lalo na pa nagpe-payout yung mga lolo't lola natin. No? Tatlo. So ID, so hindi na sila tumotos gas. No? Kami na lahat, no? Libreng Xerox, yung kanilang senior ID. Pag nakakuha na nila sa City Hall, nakakuha na namin. Pag pirma nila, nilalaminate na namin. So, libreng laminate, no? So, marami tayong mga libreng gamot, no? Libreng araw-araw, meron po tayong blood pressure monitoring, no? Para, kasi may umiikot dito. Pag nagpa-blood pressure monitoring ka, may bayad, 20. Sa amin, libre. No? So, meron po akong tao na in charge na umiikot kada umaga to monitor yung kanilang blood pressure. At the same time, yung pagkuha ng kung meron kang diabetes, yung yan, MBS, meron din kami yan. No? Yun lang nga, i-schedule mo sa barangay para at least alam namin na nakapag-fasting ka. Walang oras yun, basta naka-schedule ka, kahit alas 5 ng madaling araw, pwede ka na pumunta rin sa in-charge na kagawad para ma-check yung FBS mo. Che, sa anti-rabies, alam mo kasi sa Tondo maraming aso. Ayan, Di sa lugar nyo... sa anti-rabies po, regular po ako. No, kasi isa po, ako po presidente rin po ako ng Agila. So isa rin po sa naging programa ko yung anti-rabies. Kasi meron akong kasamang kuya na 2 doktor. Sila yung naging charge. No? Naiikot namin yung iba't ibang barangay, nag-schedule ako. Siyempre ako yung presidente, unahin ko yung bahay ko. No? So regular kami dyan sa anti-rabies. So every yearly yan, hindi kami nasisiro. No, lagi kaming meron pong anti-rabies. Kap, karagdagan na lang kasi may nakita ko dito sa kwarto mo regarding dito sa mga CCTV na to. So ito yung isa sa mga nagiging option mo para makita yung iyong nasasakupan. Yes, opo, kaya minabuti ko na nasa harapan ko. No, kaya mapapansin nyo, yung construction niya nasa akin. No, para at least mapagtawag pansin. No, kung mayroon talagang pag nakita mo dumadami ng tao, ibig sabihin there's something wrong. Tawag ka agad sa labas, mayroon akong ambassador dito. Pag pindot ko yan, alam nila, may code yan. May isang pindot, 2, sino papasok, isa, sino papasok, 3 pindot, sino papasok, may code yan. So, alam nila, no? Tapos yung tanod natin, nandyan lang naman yan. Nasa paligid lang naman yan. So, mas na monitor kagad natin. Meron din po silang monitor sa harap, sa labas. May 2 monitor din na ganyan din. Kung nakikita nyo rito, ganun din makikita sa labas. Para sa kanila naman po yun. No? Lalo na sa gabi. Meron pa ho ba kayo na trompa? Yes, meron po kami trompa. So sa trompa po namin, hindi lang basa sa public address. So mamayang alas 12, maririnig nyo yung orasyon. Tapos alas 3 o'clock habit. Padaling alas 6, orasyon ulit. Follow by Holy Rosary. Everyday po yan. No? Ayun yung routine na ginagamit namin sa public address. Siyempre, panawagan din kung mayroong mga dapat panawagan. Ginagamit po namin yan. Lalo-lalo na sa umaga, pag dumating na po yung truck ng basura. No? Tinotrompa na po yan. No, lahat na magtatapon ng basura,
andyan na yung truck sa kanto ng Osmeña, ilabas nyo na yung truck ng basura. Kasi bawal po sa akin yung naglalabas ka ng basura na yung wala pa yung truck. No? Kaya hindi kagaya na ibang barangay, nakita nyo na ako'y nalulungkot, minsan nakikita ko, nasa labas na yung basura, wala pa yung truck, no, kumpul-kumpul na, yun yung ayaw ni Yorme. No, nagiging miserable yung Maynila. Lalo na kung mayroong bisita, galing na ibang bansa, nadaan doon sa area, lalo na sa Arten. So makita yung tambak ng basura. So ayun yung ayun naman yung iniiwasan ko. No? Kap, inspirational message na lamang para dun sa ating mga constituent, especially dahil nga sa last term mo, para din doon sa mga tao na iiwanan mo bilang isang public servant ng Barangay 117. Ako po, kagaya kanina, nag-plug ceremony kami. No, isa sa nabanggit ko, hindi po kailangan na ikaw ay nasa posisyon para tumulong. No? Basta nandyan lang ako, sa abot na aking makakaya, kasi I give 800 pesos sa mga senior citizen birthday gift. No, kaya sabi ko sa kanila, sa mga tatay, lola at lola ko, sa mga senior citizen, no, kahit wala na ako sa barangay, birthday mo, punta ka lang sa bahay ko, kato ka lang, no, sabihin mo birthday mo, baka makuha mo ulit yung 800 pesos. Kahit wala na ako sa barangay. Kahit wala ka na sa Yes. servisyo. Dahil ang pagtulong naman, hindi naman kinakailangan kasi yung binibigay ko in my own money. Wala naman po sa budget ng barangay. So, inakaya ko, bakit hindi ko kakayanin kahit wala na ako sa barangay? Hindi ko naman kinukuha yung pinamimigay ko galing sa barangay. So, matapang ako na sabihin ko na kahit birthday mo, wala na ako sa barangay, katukin mo ako, sabihin mo birthday mo, ibibigay ko yung 800 mo. So, ibig sabihin, hindi mapuputol yung servisyo ng iyong lingkod. No? Ay naman yung pamantayan ko. At the same time, ako, marami akong asosasyon na sinalian, no? Yung mga sinalian ko, puro puro tosgas. No? Ako yung ngayon yung presidente ng Agila. Ako yung Grand Knight ng Knights of Columbus. Vice President ako ng Banat, no? At Auxiliary Coast Guard ako, no? So lahat ng mga asosasyong pinasok ko outside the barangay, no, na pwede mong paglingkuran, na walang hinihintay na kapalit, puro labas, no? Walang sahod, no? Even the uniforms, ikaw yung may tosgas, the event, ikaw yung may tosgas. So, inanda ko na rin yung sarili ko para at least malibang, no? Pag wala ka na sa barangay, malibang ka, yung routine na ginagawa mo, ganun pa rin. No, nandun pa rin yung pagtulong mo sa kapwa na hindi mapuputol. No, yun naman yung kaya ang mensahe ko sa mga nasasakupan ko ay parang parang ang nawala lang sa akin yung pangalawang tahanan ko. Pero may sarili akong tahanan na pwede nilang puntahan, pwede nila akong katukin. No, ayun naman yung importante. No, dahil sa simula, alam naman nila na hindi ako mahirap hanapin. No? So, ganun pa rin which is normal na parang nawala lang yung titulo, no? At wala kang karapatan na gaya ng ganito na nasa loob ako ng pangalawang tahanan ko. Pero kahit wala ka na dyan, lahat ng ginagawa mo rito, pwede mo naman gawin sa sarili mong tahanan na pagtulong sa kapwa. Kaya walang mababago. Ako, sinasabi ko walang mababago. No, parehas pa rin. Yung pagtulong at yung tulong na tinatanggap nila, manatili. No? Kaya hindi man sa katawan ni Gungun o kung sino man. At least Tuloy-tuloy. yung paggalaw nila sa pagbibigay ng pagpaparamdam ng pagmamahal sa kapwa, paramdaman nila. Yun lang naman yung importante. No? At the same time, sana maraming tukso, huwag pasisilaw sa tukso. Kasi sa barangay maraming tukso. Sabi nga, yung opisina, yung maliit na opisina ng sekretary na dyan pa lang marami ng tukso dyan. Pero lagi kong binabantayan, ina-avoid ko.
Dahil yung trademark nga ng yung lingkod ay libreng serbisyo, walang money matters dyan. Ang barangay ko walang source of income, hindi kagaya ng ibang barangay. Meron silang parking, may basketball court, may palengke, o may anuman na pwedeng pagkakitaan. Pero ito po nasasakupan ko, zero po ito. Totally wala. Kaya ang asahan mo lang, yung budget ng barangay, gamitin sa tama, no, ipamahagi ng tama. Ay, tayo naman may hanap buhay, hindi naman tayo magugutom. No? Kaya hindi naman tayo natatakot mawala sa barangay. No? Yun lang nga, siyempre, masarap maglingkod na lalo na kung mayroong mga taong nagpapasalamat. No, yung kasi yung salitang salamat na marinig mo sa natulungan mo yung nakakatanggal ng pagod natin eh. Doon po ba sa eleksyon na darating na ngayong taon na to, so wala ka bang message para doon sa mga tatakbo dito sa barangay? Ang mensahe ko sa kanila, siyempre, una, kung sila'y magtatagumpay, no? Bigyan nila ng halaga yung pinagkaloob o yung pagkakaloob ng taong bayan sa kanila dahil yan po hindi nila karapatan, no? Na ikaw ay manungkulan, subalit pinagkaloob sa'yo, no? Gaya na na-experience ko, pinagkaloob, importante masuklihan nila yung mga inaasahan ng tao na yung mga binabanggit nila hindi lamang sana sa salita bagkus mapakita, maparandam sa mga nasasakupan ng mga taong nagnanais. Kaya sa kanila, siyempre marami yan, good luck, no? Isang chairman lang ang dapat maupo, Opo. 7 gagawad. So kung pang-8 ka, magkulang ka sa dasal, no? Makakulang ka pa sa huwag mawawalan din ng pag-asa, no? Kailangan na mai-try nila. Kasi kung di mo itatry, hindi mo malalaman kung pardon ka o hindi ka para dyan. Bawat hakbang may kwento, bawat kwento may puso, bawat